O mga kababayan, may fearless forecast si Atty. Harry Roque sa posibleng magiging running mate daw mga kababayan ni VP Sara Duterte. At ewan lang natin kung agree kayo sa kanya dahil kontrobersyal mga kababayan ang mga pinili niya na posibleng i-running mate ni VP Sara. Dahil yung ilan, mukhang nakakapantaas kilay mga kababayan. Unang-una, si Robin Hood Padilla. Oh. Pangalawa, si Amy Mangga. Pangatlo, okay ito, si Senator Marcoleta. At ang pang-apat mga kababayan ay si Boy Pagpag Bam Aquino pa. Diyos ko Lord. Yan daw ang nakikita ni Atty. Harry Roque mga kababayan na posibleng magiging running mate ni VP Sara. Kung bakit niya nasabi yan, panoorin niyo po mga kababayan. Nanginginig na silang lahat. Nanginginig na silang lahat. Pipihin si Inday Sara. Ngayon, nanginginig sila sa takot na nag-ano. Oh. Kasi katotohanan, walang kahit sino na lalapit sa boto na makukuha ni Inday Sara. Talaga. Ay ngayon na. Not even close mga kababayan. Pero sa mga susunod nating vlog, ay pag-uusapan natin yung mga balakid sa kanyang kandidatura. Walang balakid! Hindi na madadaya yan mga kababayan sa dami ng boboto. At syempre, alam na naman natin kung anong gagawin ng mga Marcos. Mandaraya yan. Kaya nga hawak ni Lisa Tanas ang miro. Kaya kayong talaga magpakampante pa rin dahil yung... Ang miro mga kababayan yan ang ipinalit sa Smartmatic. Handpicked by mga bangag. Marcoses, ang plano talaga, Marcos Forever 2. Marcos Forever! Kaya tayo maghanda sa isang napakatinding laban dahil alam natin na gagawin nilang lahat para huwag maging presidente si Inday Sara Duterte. Hindi pa sapat na pinakulong nila si Tatay Digong, hindi pa sapat na pinasakopin nila lahat ng mga kaalyado ni Tatay Digong, kasama na si Inday Sara at kasama ka na malingkod. Pero hindi pa po yan sapat dahil talagang hindi sila titigil hanggang hindi sila manatili sa pwesto forever na hindi naman tayo papayag. Alam nyo, kung babalikan nyo yung kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng ama, di ba? Da Junior mga kababayan. Dinaya. Anong nangyari? Doon nakilala ng NAMFREL kasi nag-walk out yung mga nagmama ng mga computers dahil talagang di nila maatid ang pandaraya na ginagawa ni Marcos Sr. Kaya gaya-gaya yan po tumaya sa kanyang ama mga kababayan. Kaya ingat-ingat kayo. Dahil posibleng gagayahin din yan ang martial law mga kababayan. Kaya kung yung sa people power parang wala na tayo dyan mga kababayan siguro. Although, sarap na talagang i-people power pero what if mag-martial law siya? 2 years na lang. Nagdeklara na si VP Sara mga kababayan. Pakayan pa ang dahilan para hindi siya bumaba. Okay sana kung impeachment para legal mga kababayan. Wala siyang dahilan mag-martial law. So ganyan din po ang gagawin natin ngayon. Tayo po talaga yung maninindigan dahil alam natin. So tatangkain nila nakawin ang eleksyon sa atin. Pero wala na tayong choice. Talagang laban. Sa demokrasya, talagang eleksyon ang labanan. Ang problema kung madadaya si Sara, panahon na yan para mag-people power mga kababayan. Eleksyon talaga ay prone to dayaan. Pati ang European Union po nung sila nag-observe ng huling eleksyon, ang kanilang obserbasyon, vote buying, grabing pandalaya. AX, tupad, etc. para vote buying purposes. So dapat po EU na yan EU na. 2028 election. Sabi na, grabing dayaan. Banta po si Electronic Garci. Dahil dati-rate, nung mano-mano, siyempre pwede mandaya. Miro! Hindi ganun dami ang pwedeng dayain. Ngayon, pag Electronic Garci, pwedeng wholesale. At syempre, depende yan kung sino may hawak ng makina dahil hindi naman natin kilala kung ano itong Miro. Sana nga po, sila ay magiging tapat. Pero titignan po natin, sana maging vigilant yung ating mga... Lord. Kahit sino pa siguro mga kababayan, ang provider, kung andyan sila bangag mga kababayan. Paano kung kumuha lang sila ng sarili nilang mga mga makina dyan, mayroon silang i-feed. Ipifeed ng mga boto tapos i-distribute nila daw kunwari yun mga kababayan all over the Philippines. Kaya sana ma-reform itong mga kababayan Dapat sabi ni Glenn Chong mga kababayan, hybrid na lang itong election system. Para talaga walang duda. Computer expert guy ni Dr. Mana, Dr. Manalastas sa pagre-review ng source code para malaman natin kung talaga midayaan dyan sa source code ng mga makina. Sana si Glenn Chong maging aktibo pagbabantay ng maiwasan. Wala na napagod na rin si Attorney Glenn Chong Talagang sa demokrasya, sa eleksyon ngayon, ginawa nila automated.
kami talaga sa mulat-mula, tutol dyan sa electronic Garci na yan, no? Sa Smartmatic pa lang, linabanan na natin sa Korte Suprema yan, tayo nagsampa ng kaso laban dyan. Pero hindi naman tayo pinatigan at sinabi ng Korte Suprema, kinakailangan ituloy na nga yan. Maski na, napakadaming bansa na dito sa Europa, kasama na po ang Germany, kasama na sino pa ba? Germany, ang Switzerland, na bumabalik sila sa mano-mano. Ang kanilang ginagawa automated lang ay yung sa canvassing, dun sa suma total ng mga boto. No? At pero dun sa pagbilang sa presinto, bumabalik sila sa mano-mano dahil ito nga ay karapatan ng taong bayan, no? Yung public counting at private voting. Oh, yan ang sinasabi mga kababayan na hybrid. Yung sa bilangan, actual na bilangan mga kababayan, manual. Tapos yung pag-transmit na, doon na nila i-computer mga kababayan, ang transmission. Yan ang hybrid para madaling ma-recheck mga kababayan kung mayroong nagdaya. Pero inubo na! let's cross the bridge when we get there. Siguro imbitahin namin si Glenn Chong bago umuwi si Palanggam Harlika nang tayo magkaroon ng talakayan kung paano may iwasan. Musta na kayo si Glenn Chong, no? Ngayong deklarado na ang ating VP Sara para kandidato sa presidente. Pero wag po kayong magkaroon ng misimpression or wag yung isipin na ang pag-asa na lang natin ng eleksyon. Karapatan po natin na tuldukan ang Marcos administration maski wala Sana sa 2028 dahil Sana siya po nga. ay bangag. Vangag. Dahil siya po ay wala ng kakayahan. Sana matablan Yan sa po mga... ang karapatan natin. Hindi po yan Markula. nasa saligan. Meron na daw nagsasabi kulamin daw nila mga kababayan. Sana matablan. Kung sino ka man nagkulam sa bangag. Mukhang natatablan ng paunti-unti dahil pumayat na daw Batas po yan. Kaya maski meron ng eleksyon na dapat paghandaan, kung po pwede pa rin natin tuldukan ang reign of the bangags, kinakailangan gawin po natin yan. Via impeachment sana pero wala na Sino ba ang karapat-dapat na maging Vice President? Eto controversial ito mga kababayan. Ay nako. Mayroon tayo mga gusto pero mayroong ibang mga kababayan na parang pinipresent nila ang kanilang mga sarili. Pero ultimately mga kababayan, kung sino ang pipiliin ni Sara, depende pa rin. Kung si Amy, sorry Amy. Well, alam niyo, itong diskurso na ito ay Skulod. hindi po ililimitas doon sa kung Pero wala pa naman. sino gusto kong maging Vice President. Dahil ang gusto nito mga kababayan, nahan na natin. Sinabi na niya kasi si Robin. Si Robin mga kababayan, parang last choice na lang siguro. Mayroon pang mas mga kababayan mas bagay. Anyway, si Robin, man kasi mga kababayan, parang hindi naman talaga bukal sa kanya na gusto niya maging Vice President. Parang napilitan lang siya. 'Di ba ang sabi niya, kung uutusan lang daw siya ni Tatay Digong. Hindi pa man siya inutusan. So, pwede pa tayong mag-suggest. Ang aking konsiderasyon ay una-una ang realidad ng politika. Ang realidad ng politika, paramihan ng boto. Alam ko naman na kung pagbabasi Kung paramihan lang ng boto mga kababayan, wala nang tatalo kay Sara. yung huling eleksyon, Kahit sino katamden niya mga kababayan, VP Sara can stand on her own. kung makakakuha ng kasing daming botos in Sara Duterte nung siya ay Vice President, ay talagang panalo na siya. Pero dahil nga po, mayroong magkakaroon ng malakihang dayaan ngayon, ay naasahan natin yan dahil hindi papayag ang mga Marcos to be forgotten, no? Talagang kinakailangan, talagang buhos na buhos ang kanyang panalo na pati ang electronic Garci ay hindi magubura ang panalo ni Inday Sara Duterte. So anong realidad? Ang realidad, ang mananalong presidente, ang pinakamaraming boto. Saan manggagaling ang mga boto? Ang pinakamalaking boto po nanggagaling sa Metro Manila and Balance Luzon. Ang Metro Manila at Balance Luzon po, 60%, 55 to 60% ng boto. Ang Visayas at Mindanao, miski po mag-solid yan ay amounting only to about 40 to 45%. Pero malaki na rin yan. Solid yan Kasi ang konsentrasyon talaga ng populasyon nasa Metro Manila at saka nasa Balance Luzon. So, anong realidad? Ang Marcos ay nasa Ilocos. Pero sa tingin ko naman, Hindi naman niya ang Maynila mga kababayan Ang Ilocos, kaunti lang naman ang dyan population. wala na talaga silang baluarte kasi ang mga nagpapatakbo Ilocos Sur mga kababayan, nahati na. Ang Sur, kumalas na si Chavit. talaga ng politika sa Ilocos ay si Amy Marcos na di umano
ay hindi sila magkakampi ngayon ni Bongbong Marcos. Pero ang alam ko po talaga dyan, sa lokal na politika, may mga kandidato si Aimee, may kandidato rin si Bongbong, no? Dyan mismo sa Ilocos. So mukhang wala ng solid north, okay? Si Chavit wala na si Chavit, di ba? Ang solid north kasi hindi lang naman Ilocos. Wala yan. nang baluarte si Nandyan din Marcos, yung mga kababayan. Nandyan din yung Ang baluarte ni Marcos, ano na lang, Congress. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Pangasinan, lalo na yung Ilocano-speaking area ng Pangasinan, at alam naman natin na Pangasinan pa rin kasama ang Luzon at ngayon ang Batangas ang siyang pinakamaraming botante. Pero ang realidad, ang boto ng Metro Manila at ng Luzon, kung solid, po pwedeng labanan ang boto ng Visayas at ang... So given na si Inday Sara talagang mangangalampag sa Visayas at Mindanao. Given din na hindi ganun kalakas sa mga Duterte sa Metro Manila at saka sa Balance Luzon. Pero ang issue, hindi naman para mas solid ng isang kandidato ang boto ng Metro Manila at ng Balance Luzon. Kasi si Tatay Digong panalo pa rin by a small margin sa Metro Manila. So hindi ibig sabihin na palibasa hindi sila makangalampag sa Balance Luzon at saka sa Metro Manila ay hindi makakakuha ng boto ang Duterte sa Balance Luzon at Metro Manila. Posible pa rin manalo Lakas pa rin mga kababayan kahit sa Maynila. Lalong-lalo sa Metro Manila. Hindi ko lang alam talaga kung ang Balance Luzon ay makukuha ni Inday Sara. So yan po ang realidad. So far, So, nakuha ngayon, naman mga tatakbo na kababayan. So far, malakas naman si Sara sa mga survey. Bibi Sara, sa tingin ko, walang kaduda-duda, mananalo siya kasi ang layo talaga Mm. ng mga kalaban. Wala talaga kahit si mga kababayan Tulfo, hindi makalapit. Pero kung gagamitin nga ng dayaan, kinakailangan talaga tambak ang panalo niya. Dapat solid na solid. 95% ang Visayas at Mindanao. At mukhang kaya naman yan. Sa Mindanao, kaya niya mag 95%. Sa Visayas, ang problema kasi, ang Western Visayas, dilawan yan. So, hindi niya solid ang Pero Visayas. yung mga kababayan, yung Cebu, napakarami. Vote rich ang Cebu. Sabihin na lang natin na 70% ang Visayas. Ang paglalabanan talaga, Balance Luzon at Metro Manila. Pero sa akin naman, miski makakuha na lang ng 40% ng boto si Inday Sara sa Balance Luzon at Metro Manila, 70% sa Cebu at 95% sa Mindanao, panalo pa rin si Inday Sara. Dahil imposible naman na yung kalaban niya, kahit sino yan, o doon dyan gagamitan ng electronic Garci, na mag 90% sa Balance Luzon at Metro Manila. Grabe, no? Wag na lang sanang mandaya, no? Grabe, nakahudas talaga itong si Marcos, no? Tingin ko, hindi magbibigay ng ganyang solid lead ang Metro Manila kahit kaninong kandidato. Talagang hati-hati ang boto at plurality lang pagkadalo sa Metro Manila. So ang aking tingin, ang choice ng Vice President dapat unang-una makakatulong sa pagpanalo ni Inday Sara, hindi lang ordinaryong pagpanalo, kundi pagtambak na panalo. Pangalawa, dapat ang kanyang Vice President hindi na niya dadalhin. At yung Vice President nga niya, ang tutulong sa kanya doon sa lugar kung saan siya hindi ganun kalakas. Marcoleta! Hindi ko naman sinasabing mahina si Inday Sara sa Balance Luzon Kahit si Bongo, mga kababayan, kaya yung Di ba sa mga survey, si Bongo nga? sa Metro Manila kasi lumalabas sa datos lately na meron pa rin siyang almost majority support dyan sa Balance Luzon at Metro Manila. At pangatlo, syempre, dapat vibe sila ni Inday Sara. Kasi si Inday Sara, isang tao na talagang very loving, pero kinakailangan maging vibes kanya. At kung talagang Problema kay Bongo lang, mga kababayan, ay hindi sila masyadong vibes ni VP Sara. Hindi naman siya nag-away, pero dati may tampuhan daw. hindi kanya talaga vibes, hindi kanya makakatrabaho. Mm. At pang-apat, syempre naman, ang ating pipiliin na Vice President may kakayahan na maging presidente in case kahit anong mangyari, may mangyari kay VP Sara. Dahil alam naman natin na miski manalo na si VP Sara as President, talagang ayaw ng mga Marcoses sa kanila at sa ng mga kamatayan black, baka mamaya kung anong gawin sa buhay ni Inday Sara. So kinakailangan naman yung pipiliin nating Vice President ni Inday Sara, kaya magpatakbo rin ng bansa. Yan ha. Tandaan nyo ha, dapat may kakayahan. Hindi lang sa Sino-sino ba ang popularidad. pangalan na Oo. lumalabas? Ito naman, wala akong preference. Okay? Discuss natin lahat ng mga posibleng maging kandidato for Vice President. Sige, sige. Una ay nandyan si Robin Padilla. Kung botante lang, mga kababayan, ang strategy, pwede, makakatulong si Robin, mga kababayan. Pero pagdating na, mga kababayan, sa siguro capacity, nakukulangan tayo.
Si Robin, okay sa akin mga kababayan talaga kung senador. Hanggang senador lang. Pero medyo nakukulangan pa tayo mga kababayan para mag-elevate siya pataas. Dahil kapag mananalo na siya mga kababayang vice president, baka siya na ang susunod na tatakbong presidente. Medyo kulang pa mga kababayan. Bakit ba inuna ko si Robin Padilla? Well, unang-una, nakikita natin Kaibigan kasi niya mga kababayan. na vibe sila ni VP Sara. Kaibigan din ni Roque. Kita ko talaga na tinuturing ni VP Sara na matalik na kaibigan si Robin Padilla, at sa tingin ko naman walang kaduda-duda ang katapatan ni Robin Padilla kay VP Sara. Ang problema ay hindi sapat ang katapatan mga kababayan. Isipin na lang natin mga kababayan ang ating bansa. Talagang kailangan pa ni Robin mga kababayan ng marami pa siyang kailangan. Dahil papunta na yung pagiging presidente ang vice. Ang only issue siguro dyan ay hindi ko na sasabihin kung ano yun. Pero No, yun ang sinabi ko kanina. konting issue dyan. So sa tingin ko, well, to be objective about it in terms of kakayahan, yan nga. weakness ni Oo. Robin Padilla dahil ang tingin ng marami ay hindi siya handa Yan talaga mga kababayan. Mukhang hindi pa siya handa. para maging presidente just in case may mangyari kay VP Sara, no? Pero sa tingin ko naman, dahil bata si Inday Sara, malakas, at kung siya naman ay maging presidente, magkakaroon siya ng Presidential Security Group, walang dahilan para tayo mag-alala sa Ang problema, kung siya mag-vice mga kababayan, expected na siya ang magpe-presidente next time. seguridad ng buhay ni Inday Sara. Pero ako, ang personal choice ko, Robin. Marcoleta. Si Marcoleta na lang mga kababayan dahil the perfect time mga kababayan para tumakbo si Senator Marcoleta is right now. Dahil alam naman natin hindi na bata si Senator Marcoleta mga kababayan. At lutong-luto na yan Lutong-luto na mga kababayan in terms of pagiging politician. At alam na niya mga kababayan. At marami din siyang vision para sa ating bansa. Logical mga kababayan na tao. Although bago pa siya na senador, pero si Tatay Digo nga, hindi nga dumaan, di ba? So, Senator Marcoleta talaga. Well, yung Partido Reforma na pinamumunuan ni dating Speaker Alvarez, ang inendorso na, Sara at saka Marcoleta. Yan talaga, logical Marcoleta, choice. nakasama ko po yan sa Pero ako, personally, Bongo. Pero, hindi lahat ng bagay mga kababayan nakukuha natin talaga. So, na lang, antayan na lang natin. Team, bago siya mag-bitiw. At ako yung nagbigay ng legal advice na pwede siyang magbitiw pa rin bilang kandidato bilang Senado at tumakbo muli bilang party list na tinanggap naman niya yung aking legal advice. So sa tingin ko, pag siya naging presidente, kikilalanin niya yung ating kakayahan na sa bilang isang abogado at law professor at bibigyan niya tayong pagkakataon din na manilbihan dito sa larangan ng bata. Anong lakas ni Marcoleta? Unang-una sa Unang-una mga kababayan, abogado. Yan talaga ang una kong basihan. Hindi naman sa abogado pero yung mental ability. Hindi naman sinasabi natin mga bobo yung ilan mga kababayan Pero kung naging abogado ka kasi mga kababayan, talagang paborable dahil alam mo ang batas alam mo ang batas. Although hindi lahat ng abogado mga kababayan matino, pero kadalasan matino talaga. Kaya alam ang batas. Hindi ka basta-basta mabibilog. butuhan, iglesia ko. Dahil Ako sa botohan, plus points na ang iglesia. And then, meron ding baluarte si Senator Marcoleta mga kababayan. solid yan. Hindi ko talaga alam kung ilan ang botante ng iglesia, pero may mga nagsasabi mga 3 million. Kaya daw hindi nag-endorso ng full 12 slates the last time kasi kapag nag-endorso sila ng 12, magiging malabnaw ang boto kay Marcoleta. No? Kaya 7 lang ata yung inendorso nila para maging concentrated yung kanilang boto. Kasi ganoon yun kapag hindi ko kumpletuhin ng 12 at ang binoto mo ay 7 lamang, magkakaroon ng multiplier effect. No? At umepekto naman yung Pwede nga isa lang. strategiya na yan at naging senador nga si Senator Marcoleta. Pero sa tingin ko, hindi lang iglesia ang naging dahilan para siya ay naging senador. Yan ay dahil din dun sa matinding suporta na ipinakita niya kay Duterte sa panahon na kinakailangan ng suporta ni Duterte. Grabe kabilin-bilinan ni Tatay Digong dati mga kababayan. Ipasok natin si Senator Marcoleta. Congressman pa siya noon. Yan ang kabilin-bilinan ni Tatay Sa Digong. tingin ko, yan din ang dahilan kung bakit kung si Marcoleta ang tatakbo, talagang ang solid DDS naman ay susuportahan din siya. Yan na lang, no? Or Bongo. Or pwede nga si Bato.
Pwede nga si Bato, mga kababayan. Pero ang katunayan po, bagamat nandyan ang Iglesia ni Cristo sa likod ni Marcoleta, hindi kasing lakas ang boto na makukuha ni Marcoleta kung ikukumpara mo kay Robin Padilla. Imposible. Iglesia pa lang, mga kababayan. Ano lang yun kasi si Robin, mga kababayan. Nakiline up lang siya kay Sara noon. Pero kung si eto mga kababayan, tandem, VP Sara Marcoleta, talagang package deal yan, mga kababayan, sa pagboto. At yan naman po ay pinapatunayan dun sa botong nakuha niya bilang isang senador. Ibig sabihin, Hindi. Tingnan nyo nga. Dark horse si Senator Marcoleta, mga kababayan. Number 5 o number 6. Tapos sa mga sa mga survey, hindi man lang siya pumasok sa top 12. Meaning, grabing harurot niya pataas, mga kababayan. Ang trajectory niya pataas. Samantalang ang trajectory ni Robin, mga kababayan, mukhang pababa. Inday Sara magdadala kay Marcoleta sa Visayas, Mindanao at pati sa Luzon. Bagamat ang talagang bulwating suporte ni Marcoleta ay magagaling sa Iglesia ni Cristo at sa DDS. Okay? Mayroon ding probinsya si Senator Marcoleta. Ang tingin ko lang dyan, kasi ang tingin ko, ang Pilipinas, tatlo ang naghahati ng boto. Dilao, Marcos, Duterte. Ngayon, Wala ng Marcos. Lusaw ng Marcos. mas maraming Duterte dahil dun sa sentimiento na inapi si Tatay Digong nang siya itinida papunta ng Hague. Dati, estimate ko dyan 30-30 equal. Ngayon, hindi na. Tingin ko, 40% ang Duterte, tapos yung natitirang 60 hindi hati. Tingin ko, bawas ang Marcos. 20 ang Marcos. Wala na. Na lang, mga 5 na lang siguro, mga kababayan. Kasala man na yung mga kriminal at mga addict. Tapos yung mga kababayan ni Marcos na loyal pa rin sa kanya. At saka 30, sabihin na lang natin 25 ang Marcos, tapos ano ba yung balanse? Sabi ko 40 ang 30 tirang 60, tingin ko 35 ang Dilawan, tapos 25 ang Marcos. Pero syempre, ibig sabihin yan, hindi pa rin po pwede na hindi tayo makakuha ng boto sa ibang beauty parlor, tinatawag nila. Kailangan makakuha tayo ng boto either dun sa mga loyalista ni Marcos o sa Dilawan. At sa tingin ko, mas malaki ang pagkakataon na makakuha tayo ng boto sa mga In fairness, Dilawan. mga kababayan, mayroon pa rin mga dilaw na Mayroong mga dilaw na bumuboto kay VP Sara, mga kababayan. Bakit? Kasi nung minsan, dilawan naman si Tatay Digong at ang kanyang nanay. Sinuportahan nila si Cory Aquino laban kay Marcos. Ang Pero mga in dilaw, any mga kababayan, ang mga dilaw is anti-Marcos lang yan. Yun ang naging liability ni Marcoleta, no? Na mas mahirap siyang manalo kung merong malakas na kandidato na vice president ng oposisyon. Kung gusto nyo talaga ng malakas, mga kababayan, ipagbasihan nyo na lang ang survey. Bongo ang number 1 sa pagka-vice, mga kababayan. Bakit pa kayo lalayo? At pangalawa, syempre, Kung nag-aalangan kayo kay Marcoleta, hindi nga, natalo nga sa survey, mga kababayan, sa pagka-vice si Robin. mas dadalhin siya ni Inday Sara kesa makakatulog sa kandidatura ni Inday Sara. Pero pagdating naman sa paninindigan, sa tingin ko, malinaw na ang Marcoleta hindi magdadasal yan na mawala ang presidente para siya maging presidente laban. Siya na talaga magiging kapartner at katunggali. Hindi katunggali. Religious si Marcoleta, mga kababayan. Partner, at ano ba yung Tagalog sa kapartner? Maging kapit-bisig sila sa kanilang liderato sa ating bayan. Pangatlo, Mangga Aimee. Ay, Diyos ko, Lord. Wala, mga kababayan, ko si Aimee. Boboto ako sa kalaban. Naku po. Kung talagang dalawa lang, ha, mas maganda pa, mga kababayan, ng kalaban dahil napapaghandaan mo ang atake. Iba ang atake, mga kababayan, ng from within. Dahil patraidor. Pag kinuha ni VP si Mangga Aimee, ako talaga tinuturing ko mga kaibigan si Mangga Aimee dahil Wala, doon kami sa sa ibang kandidato. Kung sa Aimee man lang. ayon sa kanya, never a dull moment, no? At saka masarap ang pakain. Hindi naman ako mababaw kaligayahan. Pero sa tingin ko, maraming DDS Galing sa Nakaw din. hindi susuporta dyan. Kasi Talaga? hindi nila mapapatawan na Oh, ang Marcos. pa rin ang nagpadala sa dahig kay Tatay Digong. Matapos na ipalibing na Tatay Digong si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayan. Sa tingin ko, kahit anong gawin ni Aimee Marcos na i-distansya ang kanyang sarili, Never again. Never again. Na ang Marcos is a Marcos. At bukod pa dyan, I doubt if the loyalistas, if the yellows, yung mga pink at saka yellows, ay susuporta sa kanya. Although,
ngayon, ang usapin Wala eh. Ang mga yelos na maraming mga kababayan, andun na kay Bangag. para manalo nga ang mga katunggali ng Duterte, kinakailangan magsanib puwersa ang Marcos at ang Dilaw. Kaya nga nagkakaroon ng pagpupulong itong si Marcos Jr. at si Lenny at maraming haka-haka na baka nga magsanib puwersa sila. Pero pagdating naman kay Amy, hindi ito yung branch ng Marcos na sasanibang puwersa ng Dilawan. Ang sasanibang puwersa ng Dilawan ay si Marcos Jr. kasi alam nila na siya ang presidente at siya ang Natatalo sa Duterte. Kalaban ng Duterte, hindi tatalo. Oh. Yan lang ang purpose nila na umanib sila kay Bangag. hawak ng makinarya at ng local government at ng pondo para makatulong sa isang kandidato. Makinarya din. Oh. Presidente, lalong-lalo na kung napakalakas ng kalaban ng kanilang kandidato. So sa tingin ko, walang botong maibibigay si Amy Marcos. Kasi yung boto ng Marcos, wala. pupunta pa rin yan kung saan sasabihin ni Marcos Jr. pumunta ang boto. At ang patunay dyan ay nasa hulihan lang ng dosing senador na nanalo nung huling halalan si Amy Marcos. No? Sa Hirap ganyang panalunin ang sarili niya. boto, medyo may liability kasi hindi magiging solid ang boto ng mga Duterte sa kanya at syempre, imposible na makakuha ng boto sa mga Dilawan kasi yung Dilawan ang susuportahan yung Marcos Jr. dahil ang gusto nila ay yung advantage na nasa likod mo. Ang due advantage. Now, ito magugulat kayo, pero lumalabas din ang pangalan ni Bam Aquino. Nako! Wag na! Wag na! Duda nga tayo, nanalo ba yan si Bam talaga? Sa pagka-senador? Wag na ho. Enough is enough. Ang Bam Aquino ay maraming nagsasabi na po pwedeng maging vice president kasi nga Diyos ko Lord. Oh, ayokong bumoto kay Bam mga kababayan kahit ano pa. Ano lang yan? Wild imagination. Kahit anong mangyari, ayokong bumoto kay Pagpag. nagkaroon siya ng deklarasyon na mali ang nangyari kay Tatay Digong. Ay, yan lang. After all, sa mga sinabi ni Pagpag mga kababayan dati, ang laban sa mga Duterte, bigkas lang ng ganyan na mga kababayan, hindi nga talagang heartily ba sabi nun for the show lang. Ano siya, siniswerte? Ay kung merong mga pagkakasala si Tatay Digong ay dapat dito sa Pilipinas litisin. Sa tingin ko ba sincere si Bam? Hindi. Hindi. Tingin ko, alam ni Bam na para siya manalo bilang vice president, Dadaan muna siya sa butas ng karayom. kinakailangan dagdagan niya ang boto ng mga Dilawan dahil hindi sapat yan para manalo yan. Ngayon, ang estimate ko na power ng Dilawan, mga 35% of the votes. Okay? Dahil 40% si Duterte at saka 25% ang Marcos. So sa tingin ko, nais niyang palawagin ang kanyang base. Meron pa bang Marcos mga kababayan? 25? I doubt 25% mga tao believe pa rin kay Marcos. Ganyan karami ang mga baliw mga kababayan? Hindi na 25 si Marcos. For support, kaya nagsalita siya ng gano'n. No? Pero gano'n pa man, ano ba ang kasaysayan ng Baliw na lang ang sumusuporta kay Marcos mga kababayan Duterte at Aquino? Minsan nagkasama. In fact, Diyos kaya ko Lord, naging OIC wag na Pagpag. mayor itong si Hindi sapat. Tatay Digong ay dahil Yung tinalaga kapagpaga na yan, Cory Aquino bilang OIC mayor ng Davao matapos na mapaalis ang Marcos Sr. At yan, syempre, pagkilala sa suporta ng angka ng Duterte sa mga Aquino noong sila ay nanindigan labang kay Marcos. So, hindi ko alam kung bakit ang mga apo ni Cory ay hindi alam ang kasaysayan ng sarili nilang pamilya, naging magkakampi ang mga Aquino at ang mga Duterte. At sa katunayan, lahat ng eleksyon matapos ng 1986, hindi na lang kasali yung pagiging kandidato ni Marojas dahil ayaw talaga ni Tatay. Buti na lang si Marojas, no? Mga kababayan, talagang nahimasmasa na sa kanyang guni-guni. Digo kay Marojas, continuous ang suporta ng mga Duterte sa mga Dilawan. So mga DDS, tanggapin natin yan as kabahagi ng kasaysayan. Naging Dilawan talaga ang mga Duterte. Kaya hindi imposible ang tambalang Duterte at saka Aquino. Diyos ko Lord. Ngayon pa lang, Roque, sasabihin na namin na wala yang kapupuntahan. Now, tingin ko ba mangyayari yan? Hindi. Hindi. Kasi yung mga loyalistang Dilawan ayaw at saka yung mga loyalistang DDS ayaw. At tingin ko naman, makikinig parehong kandidato. Pero actually, may advantage yan. Kasi politics nga is addition. Kung 40% ang Duterte, 35% ang Dilawan, sabihin na natin na
hindi masusunod ni Bam Aquino ang Dilawan, makukuha niya 25% ng Dilawan out of the 35. 10% pupunta yan doon kay Trillanes kung sinong gusto ni Trillanes. At Ay, Trillanes. Wala rin si Trillanes. least, magkakaroon tayo ng 40 plus 25. Bakit di mo sinasali si Bongo, attorney? Very good lead already of 65. So, politically, it makes sense kung magkakaisa ang Duterte at ang Aquino. In reality, mahihirapan na tanggapin niya ng supporters ng Duterte at ng Aquino. Pareho silang magtataka. Bagamat ako, dahil matagal na ako dito nagmamasid sa larangan ng politika, alam ko, walang imposible sa politika. At sa tingin ko nga, kung ang pag-uusapan ay yung pagpapalawig ng base of support, it makes sense na magkaisa ang Duterte at ang Aquino. Kaya lang ang Ay, nako. Hindi yan make sense. realidad, yung mga supporters nila, mahihirapan tanggapin niya. So, parang hindi rin niya Tigilan mo yan Bambam Aquino. Kung mayroon ka mang binabalak, stop it. mangyayari. At bukod pa dyan, walang personal vibe si VP Sara kay Bob. Napakahirap naman na tumakbo sa pangalawang pagkakataon na walang personal vibes. Kasi nung tumakbo naman si Inday Sara with the Bangang, ang personal vibes niya ay kay Aimee. Si Aimee na binaliwala ka agad matapos na manalo ang Kasi may palaka na pati si Aimee nagulat sa naging kapalaran niya na outsider siya sa sariling administrasyon na siya ang bumuo dahil siya naman talaga autor ng unity na yan. So, hayan po ang apat na sa tingin ko na pagpipilian ni Bibi Sara bilang Vice President. Lahat po yan merong plus. Sino lang ang apat? Si Robin, si Bam, si Marcoleta, si Aimee? Kulang ang option mo, Bakit hindi mo na sinasali sa equation si Bato at Bongo? And minuses. Ang personal bias ko in favor of Robin Padilla, pero sa akin, hindi ko pa rin sinasabi na imposible ang Duterte Aquino, lalong-lalo na sa realidad na nung minsan naging magkakampi ang Duterte at ang Aquino. And siyempre, politics is addition, yan po ay garansya na yung karamihan Anyway, kanya lang naman ito mga kababayan Pero, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil malayo pa naman malayo pa naman. Ang importante andyan si VP Sara. ilaw makukuha ng boto ni Inday Sara. Ang importante, Kailangan nga natin pong makuha yung mas maraming ayan na boto si dyan. Sara. Kasi dadayain tayo ng mga Marcoses. At dahil tayo dadayain, kinakailangan maging napakadaming boto ni Inday Sara. Kung kakayanin 50 million votes yan, dapat makakuha ng 50 million votes si Inday Sara Duterte. Agree ba kayo o disagree? Disagree. Well, Disagree. kung may po kayo dyan, dahil importante rin sa Hindi mo sinali si Bongo Ang bilis-bilis po kasi. Hindi mo rin sinali si Bato Nasali pa si Pagpag at si Robin. Pero lahat naman tayo may opinion mga kababayan. Huwag tayo mag-away sa hindi pa naman final. Gayon pa man, ang importante, andyan na si VP Inday mga kababayan. Di ba? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.